Mga kababayan, meron po tayong i-analyze na reaction video ni SL TV na ito po ay hango doon sa aking in-upload na paksa tungkol sa dalawang uri ng bautismo, mga kababayan. Panoorin po natin ang video ng buo nang sa ganon hindi niya tayo akusahan na tayo ay nagpuputol-putol ng mga video. Panoorin po natin. Yung nag-utos kay Felipe, hindi ang Diyos, kundi Diablo. Yung nag-utos kay Felipe, hindi ang Diyos, kundi Diablo. Dahil basahin mo sa Biblia uli. Mga kababayan, kapag lubog sa tubig kasi ang ibabautismo natin sa sanggol, tungo sa kamatayan po yun. Yung bautismo, paghuhugas ng kasalanan ay ibubuhos sa kanang kamay at sa noo. Yan po ang binabanggit po sa Biblia, mga kababayan. Kaya ang turo ng napakaraming religion na lubog sa tubig na pagbabautismo, yan po ay malaking kamalian po yan. Nais po nilang sumunod sa mga hakbang ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit ang mga iba ay hindi nila naunawaan, mga kababayan. Hindi po nila naunawaan. Sapagkat kapag naunawaan sana nila ang Biblia, alam sana nila o naintindihan sana nila ang tamang bautismo na binabanggit sa Biblia. Mga kababayan, napakalaking pagkakamali ng mga religion ang pagtuturo nila ng maling bautismo, mga kababayan, sapagkat ang bautismo ang bumubuhay ng Espiritu na pinatira sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya tandaan po natin, mga kababayan, lahat ng religions na nagbabautismo ng lubog sa tubig, yan ang bautismo tungo sa kamatayan, mga kababayan. Tandaan po natin, mga kababayan. So yan po, mga kaibigan, ang sinabi ng ating kaibigan na si Dajon, na kung saan pinamamalian niya yung bautismo na palubog dahil yun daw ay tungo sa impyerno at tungo daw sa kamatayan. At ang tama daw na bautismo, kailangan buhos lang, no? Buhos, dahil yun daw ang ginawa kay Apostol Pablo, at hindi daw tama yung ginagawa natin na kapag tayo po'y bumautismo ay palubog sa impyerno daw yon. Ang batayan po ni kaibigan Dajon kung bakit na sinabi na dapat ay buhos, dahil sa Apostol Pablo daw, nung binautismuhan siya, ay buhos daw. At ang kanyang batayan na talata dito po sa Gawa 22 sa versikulo 16. Basahin po natin, mga kaibigan. Sabi niya, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Dahil sinabi ni Ananias kay Pablo na bakit ka tumitigil? Yung salitang magtindig ka, ikaw ay magbautismo. So, tumindig daw si Pablo, ayon kay kaibigan Dajon, tumindig daw si Pablo, at nung nakapagtindig siya, binuhusan daw. Wala ka naman mababasa dito na si Ananias ay binuhusan niya si Pablo. Kundi ang mababasa natin dito ay magtindig ka at ikaw ay magbautismo. Yun po ang nakalagay. Alam niyo yung salitang bautismo sa wikang Griego, mga kaibigan, ay baptizo. Na kung saan ang ibig sabihin po ng baptizo ay immersion o immerse. Kung itagalog natin ay ilubog. Ilubog po ang ibig sabihin ng baptizo o immersion, no? So kung basahin natin ang talata, ay sabi dito ni Ananias, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magpalubog, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Yun ang dapat
Ha? Kasi ang ibig sabihin ng baptiso, immersion o ilubog. So kung itagalog natin ay magtindig ka at ikaw ay magpalubog. Ganon, mga kaibigan. Kaya naniniwala tayo na mali po yung sinasabi ni kaibigan Dajon na yung palubog na bautismo ay tungo sa impyerno. Hindi totoo yun. Haka-haka ni kaibigan Dajon yun. At yung sinasabi niya na yung ginawa daw ni Felipe na pagbautismo doon sa bating, kasi yung bating nung binautismo ni Felipe, pumunta sila sa tubig, at lumusong sila, tapos binautismohan niya yung bating. Yun po yung ating batayan na talagang lubog ang bautismo. Pero ang katwiran ni kaibigan Dajon, yung ginagawa daw ni Felipe na pambautismo, yun daw ay hindi totoo. Hindi daw totoo. Marami kasing binautismoan ni Felipe, mga kaibigan. Dito po sa libro ng Gawa, Kapitulo 8, dito po sa versikulo 12, mga kaibigan, maraming binautismoan si Felipe. At isa na dyan yung Simon, na hindi po si Pedro, yung Simon na manggagaway. Basahin natin, sabi dito, datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, at sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. So maraming binautismuhan ni Felipe, no? Sa verse 13, at si Simon man ay naniwala rin. Ito yung Simon na manggagaway, hindi si Apostol Pedro. Naniwala din kay Felipe, at nang mabautismuhan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe, at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Napahanga itong Simon na manggagaway sa mga himala na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Felipe, mga kaibigan. So maraming binautismohan si Felipe. At isa na dyan yung bating, mga kapatid, na binautismohan ni Felipe. And then pagkatapos na nagbautismo si Felipe doon po sa Samaria, sa mga Samaritano, inutusan ng anghel ng Panginoon si Felipe para pumunta doon sa bating. Ito ang ating mababasa sa 26, sabi dito, datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang. So inutusan ng anghel ng Panginoon itong si Felipe para puntahan yung bating, mga kaibigan. Sabi ni kaibigan Dajon, itong anghel daw ng Panginoon na nagutos kay Felipe, demonyo daw ito. Anghel daw ito ng Panginoon pero demonyo. Ewan ko kung saan kinukuha ni kaibigan Dajon yung kanyang haka na ganon. At hindi ko naniniwala si kaibigan Dajon na yung mga anghel ng Panginoon ay hindi demonyo. Marami daw, lahat daw ng mga anghel ay anghel ng Diyos, pero marami daw sa kanila demonyo. Sana kaibigan Dajon ay magsisi ka sa iyong sinasabi. Kapusungan yan sa Diyos, kasi sabi pa ni kaibigan Dajon, wala daw anghel ni Satanas. Wala daw anghel ni Satanas. Nagtataka ko, hindi yata nagbabasa ng Biblia si kaibigan Dajon. Kasi mayroon tayong mababasa na anghel ni Satanas. May mga anghel ni Satanas, kaibigan Dajon. Saka ko na yan babasahin pag sa live, ituloy po natin yung istorya ni Felipe, na kung saan inutusan ng anghel ng Panginoon at pumunta siya doon sa dakong timugan.
sa daan na palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, sabi sa talata, no? Datapot nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa dakong palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y ilang. At siya nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Ethiopia, na siyang namamahala ng lahat ng kanyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaiah. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isaiah na propeta. At sinabi, nauunawaan mo baga ang binabasa mo? At sinabi niya, paano magagawa ko maliban ng may tumatnubay sa aking sinuman? At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito. Siya'y gaya ng tupa na dinala sa patayan, at kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababay, inalis ang kanyang paghukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo. Kanino sinabi ang propetang ito? Sa kanya baga sarili o sa alinmang iba? Itong bating ay may takot sa Panginoon. Nagbabasa po siya ng mga talata ng Biblia. Ang problema lang, hindi niya naunawaan. Kaya nakita ng Diyos siguro ang interest itong bating. Kaya inutusan niya si Felipe upang ipaunawa yung kanyang mga binabasa. Para magkaroon din siya ng kaligtasan. Ano? Kasi yan po yung ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas. At ang binabasa po itong si bating ay yung dakong sinasabi ni Isaiah. Pero hindi niya maunawaan. Pero tinanong niya ito kay Felipe nung nakita na sila kay Felipe, sama sila doon po sa karo. Tinanong itong bating kay Felipe kung kanino magaganap yung sinasabi ni Propeta Isaiah, kung siya baga o may pinagsasabihang iba. Yun po ang tanong ni bating, ano? Sa verse 34, at sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo, kanino sinasabi ang propetang ito? Sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba? At binukan Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito, yung binabasa ng bating, ay ipinangaral niya sa kanya si Jesus. So pinangaralan ni Felipe itong bating, at ang kanyang ipinangaral ay yung pangalan ni Jesus o yung aral ni Jesus. At habang sila po ay nasa daan, sa verse 36, at sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Kung i-analyze po natin yung story, sa kanilang pagpapatuloy sa daan, isa sa kanyang ipinangaral ay yung tubig ng bautismo. Kasi dito sa verse 36, ulitin ko lang, at sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan?
Sa verse 37 sabi dito, at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. So, pagsagot ng Felipe sa verse 38, at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. Yan. Ayon kay kaibigan Dajon, mali daw yan. Utos daw ng demonyo yung nag-utos kay Felipe na bautismuhan niya yung bating ng lubog. Sige nga kaibigan Dajon, saan mo kinuha yan at saan ang patunay mo na yan ay utos ng demonyo? Samantalang sa verse 26, maliwanag po na ang nag-utos kay Felipe ay anghel ng Panginoon. At hindi ako naniniwala na si Felipe ay hindi lubog ang ginamit niya kahit doon sa mga Samaritano. Dahil si Felipe ay bautisador sa tubig. Kaibigan Dajon, sana po ay magsisi ka sa iyong sinasabi na yung nag-utos kay Felipe ay anghel ng demonyo o demonyo. Maliwanag naman dito na nakalagay sa 26 na anghel ng Panginoon. Pero ayon sa iyo, sinabi mo, anghel ng Panginoon pero demonyo. Ay nako, pamumusong yan kaibigan Dajon, no? Tayo mga kaibigan, naniniwala tayo na lubog talaga ang dapat gamitin pang bautismo. Hindi dapat yung wisik, hindi dapat yung buhos, kundi lubog. Kasi ang meaning po ng bautismo, immersion, na kung itagalog natin ay ilubog. So, yung ginagawa ng mga Katoliko na wisik, wala yan, hindi po yan totoo, mga kaibigan. Walang binautismuhan ng mga apostol na wisik lang. Ang lahat ng mga nabautismuhan sa Biblia ay lubog. Kasi ang simbolo po ng bautismo ay kapanganakan espiritual, mga kaibigan. So, kapag ikaw po ay ilulubog, pag-aon mo, ibig sabihin, bagong panganak ka. Galing ka doon po sa kalaliman o sa loob ng tiyan, kung sa tiyan ng yung magulang. Pero sa spiritual na kapanganakan, ay ilulubog ka, pag-aon mo, yun po sumisimbolo din yun ng buhay spiritual mga kaibigan, mga kababayan. So maraming salamat po. Sana mag-ingat tayo sa mga mangangaral. Maraming mangangaral ngayon, mga bulaan, sabi ni Kristo. Yan na po mga kababayan, ating napanood po ang reaction video na ginawa ng ating kaibigang SLTV tungkol sa bautismo. Pinanood po natin ng buo nang sa ganon ay hindi niya tayo maakusahan na nagpuputol-putol ng mga video. Ngayon mga kababayan, ang episode nito ay in-upload ko upang mapanood lamang po natin ng buo ang video na kanyang inilagay sa kanyang channel. Ngayon mga kababayan ay lalagyan ko ng reaction ko naman, sapagkat hindi natin maturuan o kaya hindi maniniwala si SLTV sa kanyang mga natutunan na dati na yang mga aral na yan ay mali mga kaibigan. Kaya ganito po ang aking gagawin sa video na ito, ay sa susunod na episode ay aking lalagyan ng pag-analisa, nang sa ganon ay maunawaan po natin ang paliwanag o punto ng bawat panig sa aming dalawa ni SLTV mga kababayan. Hanggang dito lamang po muna mga kaibigan, at antayin po natin ang sunod na episode nito upang may paliwanag ko naman ang aking punto
tungkol sa tamang bautismo mga kababayan.